Umpisa ang eksena nang dumating ang grupo ni Eugene sa club na agad silang napansin ng mga bully. Ipinag-utos ng pinuno ng mga bully na dalhin ang grupo sa kanya para malaman kung sino sila. At agad 3 bully ang umatake sa grupo ni Eugene, pero mabilis silang napabagsak nila Eugene, Sukjo, at Yukjin na sabay-sabay bumagsak sa lupa. At habang nagugulat ang natitirang mga bully, tinawanan muli sila ni Jaehyung at sinasabing wala na silang ligtas ngayon. Samantalang napansin naman ni Eugene ang kaibigan ni Daeon, at agad naman sinabihan siya ni Yongchan ng pabulong na kung palihim nilang ilalabas ang kaibigan ni Daeon, mas mapapahamak pa siya dahil sa posibleng ganting aksyon. Dagdag pa niya, mas malala ang sitwasyon kaysa inaakala nila dahil pati ang ibang mga bata ay pinipilit din gawin ang mga bagay, hindi lang ang kaibigan ni Daeon. Sinabi ni Yongchan na mas mabuting putulin na ang sitwasyon at ibalik na sa normal ang lahat. Subalit hinarap na ng pinuno ng mga bully si Eugene, tinanong kung saan sila galing at inakusahan silang gumugulo sa kanilang negosyo. Subalit sa kabila ng mga tanong, nanatiling tahimik ang grupo ni Eugene at nagpatuloy sa paglakad papunta sa boss. At agad muling nagsimula ang laban, at mabilis na pinatumba ni Eugene ang kalaban nito gamit ang sunod-sunod na atake. At agad din naman na sumali rin sina Sukjo, Jaehyung, at Yukjin, at madali din nilang tinalo ang mga kalaban. At habang dahan-dahang lumalapit si Eugene sa boss, at seryosong nakatingin, nagsimulang matakot ang boss. At agad namang nilabanan muli ni Eugene ang mga sumubok na harangin siya, sinipa ang isa, hinarang ang suntok ng isa pa, at mabilis na hinawakan ang liig ng kalaban, sabay ibinagsak ito sa lupa ng malakas. Samantalang habang tahimik na nagtatangkang tumakas ang 2 babaeng bully, patuloy na naglalakad si Eugene papunta sa boss ng mga bully, na labis nang nagulat nang makita ang kanyang mga kasama na natalo ng grupo ni Eugene. Tinitigan ni Eugene ang boss ng may nakakatakot na tingin, at agad nagmakaawa ang boss na maghintay muna, pero agad siyang sinipa ni Eugene at bumagsak sa lupa. Sumigaw ang boss, nagbabanta na mapapahamak sila sa ginawa nila, ngunit sinipa muli ni Eugene ang boss, dahilan para mawalan ito ng malay. Samantalang nabigla naman si Seungjo sa kanyang nakita, at biglang sinabi ni Yongchan dito na kailangan na niyang umalis agad, sinasabing walang makakapansin kung aalis din siya, habang ang iba pang mga babae ay nagsisimula na ring umalis. Napapaisip ni Seungjo kung kilala na talaga ni Daeon ang lahat ng mga taong ito. Subalit muli siyang kinausap ni Yongchan na magmadali, kaya nagulat si Seungjo at agad nagpasalamat, habang tahimik lang na pinapanood siya ng lahat habang siya ay umaalis. At agad ding sinabi ni Sukjo sa kanilang grupo na kailangan na rin nilang umalis, ngunit ipinahayag ni Yongchan ang pag-aalala na maaaring harapin pa rin ni Seungjo ang problema sa eskwelahan. Ipinaliwanag niya na hindi lang ito simpleng pambubuli at pinipilit ng mga bully ang mga bata na gawin ang isang bagay na hindi dapat. Idinagdag pa ni Jaehyung na narinig din niya habang kasama kanina si Yongchan na binanggit ng mga natumba na bully ang isang negosyo kanina. At agad naman nagboluntaryo si Yukjin na magsiyasat patungkol dito. Samantala pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas, muling nagkita na sila ni Seungjo at Daeon ng ligtas. At lumipat ang eksena sa kanilang hideout, kung saan makikita si Eugene na nakikipag-usap sa telepono kay Chief Chadusik. Binanggit ng Chief ang isang detective na nakakilala ni Eugene noon, na kamakailan ay nagtanong tungkol sa isang kaso kung saan ang mga kabataan ay tinatarget, kinikidnap, at pinipilit gumawa ng illegal na mga internet broadcast. Mabilis na kumakalat ang sitwasyon at nahihirapan ang mga otoridad na tugunan ito. Subalit agad na tumugon si Eugene na siya mismo ang titingin dito, na ikinagulat ni Chief Chadusik. At lipat ang eksena sa bar ng mga bully, galit na pinag-uusapan ng grupo ang mga taong naglakas loob na guluhin ang kanilang grupo. Isang bully ang nagtanong kung may nakakaalala ba kung sino sila, pero inamin ng boss ng bully kanina na wala siyang ideya dahil bigla na lang silang lumitaw. Samantalang sa may pintuan, sinabi ng isang tao sa nasa labas na magsasara na sila at pinapaalis ito. Subalit biglang nagulat ang lahat sa kung sino ang nasa labas, pati na ang boss ng mga bully kanina. At kinilala ng boss ang tao at napasigaw na siya ang parehong tao mula kanina. At pagkatapos, makikitang pumasok na nga si Eugene na nagdulot ng tensyon sa loob ng silid. Umpisa ang eksena at makikita ang mga sasakyan ng pulis sa bar, at makikita ang gulo sa loob kung saan nakahandusay at walang malay ang mga bully habang nagugulat ang detective sa nakikita niyang kaguluhan. Samantalang sinabi naman ng kanyang tauhan na ang CCTV sa loob at labas ng establishmento ay inilagay lang bilang formalidad pero hindi ito gumagana. Pinaghihinalaan nila na malamang na nagkaroon ng laban mula sa kalabang grupo ng mga ito. Subalit napagpasyahan na lang ng detective na kakausapin ang mga bully kapag bumalik na ang kanilang malay. Lipat ang eksena habang inabot ni Eugene kay Chief Chadusik ang isang USB na agad niyang tinanong kung para saan ito. Ipinaliwanag ni Eugene na ito ay ebidensya kaugnay ng kaso na binanggit ng detective kanina. Nagulat si Chief Chadusik at tinanong kung nasa USB na yon ang lahat ng ebidensya at paano nakuha ni Eugene ito ng ganoon kabilis. Sinabi ni Eugene na hinarap niya ang mga salarin at kinuha ang ebidensya mula sa laptop nila at binanggit din nila na may isa pang laptop sa bag na dala nila.
Nagulat si Chief Chadusik nang sabihin ni Eugene na direktang tinanong niya ang mga salarin. Nagtanong siya kung paano dahil ang mga ganoong tao ay hindi basta-basta magsasalita. At sa nakakatakot na tingin, ipinaliwanag ni Eugene na ito ay isang simpleng interogasyon na nagtapos sa pagkabasag ng ilang kasukasuan ng daliri dahil kahit mga kriminal sila, malamang hindi sila sanay sa ganitong klaseng interogasyon. At dahil dito napatahimik si Chadusik at ang kanyang tauhan. Pagkatapos, sinabi ni Eugene na may hihilingin siya sa detective habang iniaabot ang ebidensya, na lalong ikinagulat ni Chadusik habang nanatiling tahimik. Samantala lipat ang eksena sa eskwelahan, habang tinanong ng babaeng bully ang lalaking bully kung ano ang nangyari kahapon. Sinabi niya na magulo ang sitwasyon at lahat ay nagkagulo. Umalis siya sa kalagitnaan ng meeting ng mga leader ng union at wala na siyang alam kung ano ang sumunod na nangyari. Tinanong ng babaeng bully kung isasali na ba sila sa negosyo ng union at binanggit na doon nagsimulang magkaproblema habang inaayos nila yon. Inamin ng lalaking bully na hindi niya magawang magtanong tungkol dito matapos ang gulong nangyari kahapon. Ipinagpatuloy ng lalaking bully ang pagsasalita, sinasabing seryoso ang sitwasyon at ang panig ng union ay nagkakagulo din at nag-imbestiga at sobra namang naiinis ang babaeng bully sa nangyayari. At sinabi naman ng lalaking bully na sabik na sana silang ipadala ang mga bata, kasama si Seungjo, at umaasang makakakuha sila ng magandang komisyon para sa bawat isa. At biglang nagtanong ang babaeng bully kung pumasok ba si Seungjo sa eskwelahan dahil hindi pa niya ito nakikita. At makikita ang pagdating ng propesor sa harap ng mga estudyante, at lahat ay nagulat nang biglang lumitaw ang mga pulis mula sa likuran niya. Nagulat ang lalaking bully at nagtanong kung bakit may mga pulis sa eskwelahan. At agad napansin ng mga pulis ang mga bully at tumingin ng diretsyo sa kanila na ikinagulat ng mga bully. Samantala sa bahay nila Eugene, nakangiting sinabi ni Dayon sa kanya na ang mga batang ng bully kay Seungjo ay pinaalis na sa eskwelahan at ipinadala sa Juvenile Detention Center dahil sa kanilang pagkakasangkot sa krimen. Nagulat kunwari si Eugene at mumiti. At ipinakita sa isang flashback si Chadusik na sinasabing inimbestigahan na ni Detective Go ang mga batang binanggit ni Eugene at nakumpirma ang kanilang pagkakasangkot. Hindi raw iyon ang unang beses na nasangkot sila sa ganitong krimen, kaya tiyak na makakatanggap sila ng nararapat na parusa. Subalit biglang nalungkot si Chadusik sa nangyayari, lalo na't mga bata pa ang sangkot. At nakangiti namang nagpasalamat si Dayon kay Eugene sa pagtulong kay Seungjo. At biglang tumunog ang doorbell, at agad na tumayo si Dayon na nakangiti, sinasabing mukhang si Seungjo na yon. Dumating si Seungjo at masayang binati siya ni Dayon. Binati rin siya ng lolo at tinanong kung kumusta na siya. Sumagot si Seungjo at tinanong din kung kumusta ang lolo. At sagot naman ng lolo, hanggat hindi ako nakaratay sa higaan, ay ayos lang daw talaga ito na nagpatawa kina Dayon at Eugene habang masaya silang pinapanood ang masayang usapan. Samantala lipat ang eksena sa isang hindi kilalang lugar habang inutusan ang mga sundalo na siguraduhing makuha ang mga gamit at ilipat ang target sa loob ng 10 minuto. At makikita si Major Hamchan ay naghahanda rin para masiguro na ang paglipat ng target. At biglang tinawag ng isang sundalo ang Major at sinabi na tumanggi ang target na umalis maliban kung dadalhin ang Major sa kanila at partikular nilang binanggit ang pangalan ng Major na nag-iwan sa kanya ng tahimik na pagtataka. At paglipas ng ilang sandali at dumating na nga si Major Hamchan sa lokasyon ng target at tinanong kung siya ba ang hinahanap talaga ng target. Kinumpirma ng target na kung siya nga ba si Kang Hamchan at tinanong pabalik naman ng Major kung paano siya kilala ng doktor. At ipinahayag ng target na inaasahan niyang makikilala siya sa pamamagitan nito na nag-iwan kay Major ng kalituhan. At bigla namang ibinunyag ng target ang kanilang tunay na hangarin na nais nito talagang makilala ang mersenaryo na si Jin na ikinagulat ng lubos ng Major. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.